Mabilis na napakunot si Cassandra ng kanyang noo, nang makitang nakapatay ang lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Kabababa niya lang ng taxi, pagkatapos ay ito kaagad ang bumungad sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit sa gate at may nakasulat na ritong house for sale. Napanganga siya sa kanyang nabasa at nakita pa ang malaking kadena at kandado sa mismong gate. Paanong house for sale ang bahay ko? Nasaan si Manang? Manang Rita, is this kind of a prank or joke? Hindi nakakatuwa, sigaw niya. Hindi na niya kakayanin pa ang araw na ito. Masyado nang maraming nangyari at lahat iyon ay kagagawa ng Rafael na yan. Ang tila ba kabuting biglang sumulpot sa buhay niya. Manang Rita, sigaw niya muli ngunit wala pa rin ang sumasagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone saka tinawagan si Cheska para alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi ito sumasagot, ganun din ang daddy niya. She's now clueless again. Gosh! Tumunog naman ang kanyang cellphone at unknown number ang nakalagay. She had no choice but to accept the call dahil baka importante. Hey wife, tinatanong ka ng mga anak natin kung bakit hindi ka pa umuwi. Alam niyang boses iyon ni Rafael. Napatingin siya sa kanyang cellphone at tila naguguluhan. Anong? Sinong mga anak? Teka nga, sino ba to? Kanina lang tayo kinasal, nakalimutan mo kaagad ako. Napapikit si Cassandra at napatiim bagang habang nakakuyom ang kanyang palad. Ano na naman ang ginawa ng lalaking ito? Ano na naman ang pakulo nito? Unang-una, wala tayong mga anak. Pangalawa, bakit nila ako hinahanap kung naroon sila kay daddy? Pangatlo, kung nandyan sila sa iyo bakit at paano? Nagtitimpi na siya ng sobra. Oh, I forgot to tell you na wala na pala riyan ang mga gamit nyo. Nandito na pala sa bahay natin, pati mga bata at si Manang Rita ay nandito na rin. Para bang umaaktong nag-aalalang sambit ni Rafael. Pero sa kabila nito ay lintik na ang pagpipigil niya ng tawa. Katabi mo ba ang mga bata? Mahinahon nitong tanong. Napakunot ng noo si Rafael, hindi, naroon sila sa sala. Why? Because you're a psycho. Are you kidding me, Mr. Roosevelt? Anong bahay natin? Wala tayong bahay, dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa gawa-gawa mong kasal. At higit sa lahat ay ayaw kitang makasama. Bigla ay nalayo ni Rafael ang kanyang cellphone sa tenga. Sobrang lakas ng boses nito para bang masisira na ang eardrum niya. Paano na lang kung araw-araw niyang gagalitan ang babae? Don't worry, Butler Greg will fetch you up where you are. Hindi, ayoko. Natigil sa pagsasalita si Cassandra nang patayin na ni Rafael ang tawag. Kaagad niyang sinipa ang gate ng bahay. Inis na inis siya dahil sa pinaggagawa ni Rafael sa buhay niya. Kailangan pa bang magkasama kami sa iisang bahay? Ilang minuto lang ay dumating na sa kanyang harapan ang isang itim na limousine, at bumaba rito ang isang lalaki na nasa tansya niya ay nasa 50s na ang edad. Hindi na siya nagsalita pa o nagtanong. Nagpapagod na siya. Habang nasa biyahe si Cassandra, si Rafael naman ay abala at the same time ay kinakabahan, habang nakatingin sa isang papel na naglalaman ng DNA result nila ng mga bata. He's an idiot to not realize that they are his child. Hindi niya tuloy alam kung matutuloy pa ba ang plano niya. Noong na maaring masaktan ang mga anak niya. But the show must go on, right? Business is business. Hindi niya pwedeng ipasok ang buhay nila sa negosyo. After all, kapag siya ang nagwagi, mananatiling sa kanya ang kumpanya. Makukuha niya pati ang mga anak niya. Bakit kasi umalis ang babaeng ito 5 years ago? E di sana tapos na ang problema ko. Sambit ni Rafael sa kanyang isipan. Pagdating ni Cassandra sa mansyon ni Rafael ay kaagad siyang sinalubong ng mga bata. Ngumiti siya kahit palabag sa loob niya para lang maitago sa mga anak niya ang totoong emosyon niya. Ipinaasikaso niya kaagad ito kay Manang Rita upang makausap niya si Rafael ng masinsinan. Nasaan po si Rafael? Tanong niya kay Butler Greg. Nasa kanyang opisina sa second floor right side. Gusto mo bang samahan kita? Hindi ho, kaya ko na. Salamat po. She stretched her arms dahil pakiramdam niya ay mayroon siyang masasampal. Humanda siya. Opisina sa bahay. Pwede pala yun. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na nagtungo sa second floor. Walang pahintulot niyang binuksan ang pintuan, at automatic na hinanap ng kanyang mga mata ang balto ni Rafael, ngunit wala ito sa lamesa nito. Ano, natatakot ka ba sa kin kaya ka nagtatago?
Lumabas ka, sigaw niya. Bakit naman ako matatakot? Masyadong malakas ang boses mo. Napatingin siya sa bookshelves na umikot at tila isang pintuan. Namangha siya sa disenyo nito. Nang mapabilang na kay Rafael ang kanyang paningin ay natulala siya sa kung anong itsura nito. Wala itong suot na damit at tanging boxer lamang ang nagtatakip sa kasalanan nito. Kitang-kita niya ang malapad at makisig na pangangatawan ni Rafael, habang hindi naman niya maiwasang alisin ang paningin sa gitnang bahagi nito dahil kasalukuyang bumabakat ito. His body is literally looks like a Greek god. Love what you see. Baka tumulo na yung laway mo. Bigla ay sambit ni Rafael habang may nakasilay na pagngisi. Dream on. Bakit ako maglalaway, hindi ka nga umabot sa kalingkingan ng nasikat na artistang lalaki. Talagang hindi, dahil mas mataas ako sa kanila. By the way, hindi ka ba napagod? Bakit hindi ka nalang magpahinga? Umupo ni Rafael sa sofa at prente siyang tingnan. Lumapit si Cassandra kay Rafael at mata sa mata niya itong tinitigan. Anong pumasok sa isip mo at naisipan mong dito kami titira? It wasn't my idea. Your father and our sons wants this. Gusto mo bang tanggihan ko sila? Hindi nakapagsalita si Cassandra. Kung tumanggi si Rafael ay baka nasaktan pa ang damdamin ng mga anak niya. Pero kahit na, dahil bakit hindi man lang siya nito inabisuhan. Hinayaan pa siyang makauwi sa dati nilang bahay. Talagang inuubos ng lalaking to ang pasensya niya. This is for the meantime. At uulitin ko, anak ako lang sila. Kapag nakausap ko na ang mga anak ko at napaliwanag ko na sa kanila ang nangyari 5 years ago ay aalis kami kaagad dito. Iyon ay kung kaya mo. Tila hindi natatakot na tugon ni Rafael. Kaya ko, watch me. Halos pabulol niya pang tugon. Kung iniisip mong magkatabi tayo sa kama, managinip ka. Ako sa kwarto mo at ikaw dito. Saka siya lumabas ng opisina. Ano naman kaya ang susunod niyang gagawin? Baka bukas magulat na lang ako dahil siya na rin ang boss ko. Kinabukasan, matapos kong ihatid sila Russell at Richard ay kaagad kong nagtungo sa kumpanya. Gusto kong simulan ang araw na to na walang halong negatibong emosyon. Dahil cute ang quota na ako simula pa kahapon. Mabuti na lang ay maagang umalis ng bahay si Rafael. Well, thank God. Sa ngayon ay sa tingin ko sa opisina na lang ako mayroong katahimikan. Good morning girls. Pagbati niya sa kanyang mga kaibigan na si Leslie at Jovan also known as Jovi dahil isa itong bakla. Good morning girl. Alam mo na ba ang chika? Mahinang sambit ni Jovi. Ano na naman yan Jovi? Umupo siya sa kanyang upuan at biglang napakunot ang kanyang noo, nang mapansin na wala ang kanyang mga gamit sa kanyang desk. Tiningnan niya si Leslie at Jovi na may halong pagtataka. Nasaan ang mga gamit ko? Lumapit si Leslie at Jovi sa kanya sabay tumingin sa transparent na opisina ng daddy niya. Alam mo bang bago na ang boss natin? Tanong ni Leslie. Bago? Paanong bago? Daddy ko ang boss natin, kaya anong sinasabi niyo? Iyon nga ang nakakapagtaka. Anak ka ni Mr. Castañeda, pero hindi mo yata alam ang nangyayari. Sambit ni Jovi. At yung gamit mo, nandoon sa loob, dahil ikaw na. Miss Cassandra, pinapatawag ka ni Mr. Roosevelt, the new president of Castañeda's company. Bigla ay napatingin siya kay Silva ang sekretarya ng daddy niya. Napangisi siya habang umiling. No way. Mali lang siya ng dinig. No way. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa loob ng opisina. Ay, anong nangyari kay Cassandra? Bulong ni Leslie. Parang galit siya like a tiger, roar. Sambit naman ni Jovi at kapwa nagtawanan ang dalawa. Walang kabog-abog na binuksan ni Cassandra ang pintuan ng opisina nito. At nakita niya si Rafael na prenteng nakaupo sa upuan ng daddy niya habang may binabasang dokumento. Kaagad siyang lumapit dahil pakiramdam niya ay binabaliwala ng lalaki ang kanyang presensya. What the heck are you doing here? Halos pasiga niyang tanong. Simpleng nagangat ng tingin si Rafael. Ganyan mo ba kinakausap ang boss mo? Where's the respect and professionalism? Tanong nito. She raised her left eyebrow. Anong boss? Are you really kidding me? I bought dad's 80% shares. He let me handle his company kaya from now on ako na ang president ng Castañeda's company and your boss too. Ngumiti si Cassandra na para bang hindi makapaniwala sa naririnig.
Paanong basta na lang ibinenta ni Daddy ang shares niya sa lalaking ito? Ano bang plano ng Daddy niya? Hindi pa ba sapat na ikinasal sila, na magkasama na sila sa bahay? Kailangan pa bang pati sa trabaho? Oh gosh, masisiraan na yata ako ng ulo. Look, kung isa ito sa mga pakulo mo. Please, stop dahil hindi nakakatuwa. Parang nagtitimpi niya pang sambit. Whether you like it or not, I will be the new president and you will be my assistant. Nanlaki ang mga mata. I am a landscape architecture, tapos gagawin mo lang akong assistant. Talagang gustong-gusto mo akong ginagalit, no? Wala na siyang pakialam kung umabot pa sa labas ang boses niya at marinig ng kanilang team. Bigla ay nagbago ang emosyon na nakabalatay sa mukha ni Rafael. Seryoso ito at masama ang tingin sa kanya. Ngayon niya lang napansin na simula kanina ay hindi ito ngumisi o kahit ngumiti man lang para asarin siya. He seems another person. Hindi ko hinahalo ang personal kong buhay sa trabaho. Dito ikaw ang assistant ko. Walang dapat makaalam na kasal tayo, dahil makakasira lamang yun sa trabaho. Ngayon, kung ayaw mong makasama ako, you can quit, Miss Castañeda. At muling umarap si Rafael sa dokumentong nasa harapan nito. Napakuyom siya ng kamao. Ayaw niya rin naman malaman ng mga katrabaho niya na ikinasal siya sa lalaking tila isang baliw. Pabago-bago ng ugali. No, hindi ako aalis. You can be the boss, and I can be your assistant but with limits. Gagawin ko kung ano pa rin ang trabaho ko pagdating sa project. Sure, pero huwag kang gagawa ng problemang hindi mo kayang solusyonan, just like what you did 5 years ago. Sambit nito nang hindi man lang siya sinulyapan. She bit her lower lips. Talagang ito ang ipangbabala sa kanya ng lalaki. Hinanap na niya ang kanyang lamesa at doon niya nakita na nakaayos na ang kanyang gamit at sandamakmak na papeles sa kanyang lamesa. Nang tiningnan niya ito ay kopya ito ng bagong rules and regulations. Una, bawal ang late. 30 minutes before work time dapat ay narito na. Pangalawa, focus on your work. Huwag makikipagtsismisan kung hain pa tapos ang trabaho. Pangatalo, obey first before you complain. Pang-apat, strictly no love relationship. Napawaw na lamang siya dahil sa mga nabasa. Is this the new policy? Talagang nakakamangha. Hindi ka panipaniwala ang mga walang kwenta nitong rules lalo na ang pinakahuli. Mukhang nakalimutan ng lalaking ito na sila ang unang lumabag dahil kasal sila. Napaisip siya. Kung tutuusin kasal lang sila pero walang feelings, walang namamagitan sa kanila. Right. Make me a coffee, Ms. Castañeda. Utos nito sa malalim na boses. Napaturo si Cassandra sa kanyang sarili. Ako, ipagtitimpla kita ng kape, para bang natatawa niyang tanong. You heard me right, Ms. Castañeda. Do I need to repeat myself? You are my assistant, kung hindi mo kaya just quit. Para bang naiinis na ito? Oo na po, magtitimpla na, sigaw niyang tugon. No sugar, buwiset, bulong niya. Sunod-sunod na utos na ang natanggap ni Cassandra mula kay Rafael. Halos hindi na niya namalaya na lunch hour na pala, pero hindi pa siya tapos sa pag-compile ng file mula kay Mr. Clintford na siyang isa sa pinaka-importanteng kliyente ng company. Hindi pala ganun kadaling maging assistant. Mula sa file room, napasilip siya sa opisina ni Rafael. Busy ito sa kanyang cellphone at tila nakikipagkwentuhan pa. Pero kapag pumapasok na siya ay nag-iba ang aura nito. Tumayo ito saka tumingin sa kanya. Are you done? Tanong nito habang sinusuot ang coat. Paano ako matatapos kung ang dami-dami mo laging utos? Bulong niya, halos hindi na niya maharap ang iba pang trabaho. May sinasabi ka Ms. Castañeda. Ha? Wala po, ang sabi ko hindi pa po ako tapos. Lunch na nga eh, bulong niya pa sa dulo. Iwan mo na yan, aalis tayo, may I-meet tayong bagong kliyente. O tapos, para bang pilosopo niyang tanong. What do you mean by then? You are my assistant at kapag sinabi kong tayo, means kasama ka. Are you not aware of that? Masungit pang tanong nito. Gusto niyang tuhurin muli ang kasalanan ng lalaki dahil sa pagtrato nito sa kanya, pero mas pinili na lamang niyang manahimik at sumunod sa gusto nito. Nagpunta sila sa isang malaking bahay. Ito ang unang beses na nakipag-meeting si Cassandra sa mismong bahay ng kliyente. Ni hindi siya nakapaghanda para doon.
Ramdam na niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. She looked at her wristwatch. It's 1 p.m. Hinihiling na lang niya na sana ay mabilis matapos ang meeting para makakain na siya, o sana man lang ay alukon silang kumain. Maupo muna kayo Mr. Roosevelt. Mayroon lamang pong kausap si Mr. Gumabaw. Tila ba malanding sambit ng babaeng halos kita na ang dibdib dahil sa sadyang pagpapalabas ng cleavage nito. Napairap si Cassandra nang makita niyang dumausdas ang daliri ng babae sa balikat ni Rafael bago pa ito makaupo. Padubog niyang inilapag ang dalang folder saka ipinalibot ang tingin sa paligid. The design was great and unique, kahit ang kombinasyon ng kulay ay maganda sa paningin. What do you want? Coffee or juice? Tanong muli ng babae. Juice with sandwich please. Mabilis niyang sagot. Walang sandwich dito eh. Anong mayroon? Juice lang. Napansin niya ang pagtitig sa kanya ng dalawang kasama at nagkibit balikat siya. Juice na lang din. Tugon ni Rafael. Nakita niya ang paniningkit ng mga mata nito na parang nakagawa siya ng mali. Sa nagugutom na siya. Inalok na sila kaya naman samantalahin na dapat. She don't care at all kung ano ang tingin sa kanya nito. Just wanna clear to you, pumunta tayo rito para sa meeting hindi para kumain ka. Mariin itong paalala. Peke siyang ngumiti sa katumungo. Konting pasensya pa ang kailangan niya bago matapos ang araw na to. Dumating ang isang lalaking nasa 50s na ang edad. Kapwa silang tumayo at nakipagkamay dito. Hinayaan niyang mag-usap ang dalawa habang siya ay nagtetake notes ng mga pinag-uusapan nito. May itatayo palang bagong hotel si Mr. Gumabaw at gusto niyang si Rafael ang baalang magplano ng buong project. Well, malaking project nga ito, at malaking pera ang papasok sa company nila. May maganda rin palang may dudulot ang Rafael na to. Alam mo Rafael, matagal na kitang kilala. Ilang beses na tayong nagkita, pero ngayon ko lang napansin ang suot mong singsing. Nakangiting sambit ng matanda. Bigla ay napaangat ng tingin si Cassandra kay Rafael at kasalukuyan na itong nakatitig sa kanya. Mabilis niyang itinago ang kaliwang kamay upang maitago ang kaparehas na singsing. Ikinasal ka na pala, tanong muli ng matanda. Well, honestly Mr. Gumabaw, it's a rush wedding. Hindi ko na ipinaalam sa media dahil ayokong pagpiestahan nila ang buhay ko. Nakangiti rin na tugon ni Rafael. Wow, and who's this lucky woman? Gusto niyang maubo nang sabihin nitong, lucky woman. Para namang swerte talaga siya, puro nga kamalasan at sama ng loob ang nararamdaman niya. She's busy. At saka, masyadong maingay ang babaeng yun walang preno ang bibig kaya mas okay nga kung hindi ko siya kasama. Pinanlalakihan niya ng mga mata si Apol. Ipahiya raw ba siya ng ganun? Kahit hindi nito sinabi ang pangalan niya ay siya naman talaga ang tinutukoy nito. That's a married life Rafael. Ipapakilala pa naman sana kita sa unikahiha ko, pero malabo na yatang mangyari. But hopefully ay makilala ko pa rin siya. Sa pandinig ni Cassandra ay malanding boses ang ginagamit ni Rafael. How dare he to flirt in that way habang kasama siya? Ang sarap talagang tuhulin ng lalaking ito. Inilsap niya pa lang ay satisfy na siya. Wow lang talaga, Miss Cassandra. Natauhan siya nang marinig ang boses ni Rafael. Nakatayo na ang mga ito at tila handa na silang umalis. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang mga folder. Nagpasalamat siya kay Mr. Gumabaw at saka sumunod sa paglabas ni Rafael. Hopefully ay makilala ko pa rin siya. Bulong niya na tila ba ginagaya ang boses ni Rafael. Bigla namang huminto si Rafael at tumama ang noo niya sa likod nito. Ouch! Are you out of the world? Para na namang may rage lang tanong ni Apollo. Bakit kasi tumigil ka? Paano kung sa paguntog ko sa iyo natamba ako, tapos nabaldog ako, tapos mahimatay ako, tapos mawalan ako ng alaala? Di kawawa ang mga anak ko. Napakaingay mo talaga. Grabe, kung alam ko lang na ganyan ka sana. Sana ano? Napabuntong hininga si Rafael. Di sana hindi nakita si Nama. You're unbelievable. At nagpatuloy na muli itong maglakad patungo sa kotse. Hindi nila alam na pinapanood pa rin sila ng matanda habang patungo sila sa kotse. Nakangiti ito habang umiiling habang nasa tabi nito ang sekretarya. Siya yung babaeng pinakasalan ni Rafael, and yet he had no guts para ipakilala siya. Poor woman. Sigurado po ba kayo Mr. Gumabaw?
Hindi makapaniwalang tanong ng sekretarya nito. Yes, just look at their wedding ring. Napatingin naman ang babae. She can't believe na kasal na ang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa Asia. OMG, it's gonna be a great news. I need to tell about this to my friends. Sambit ng babae sa kanyang isip hanggang sa hindi na nila natano ang dalawa. Papasok na din sana si Cassandra sa kotse, ngunit para bang naramdaman niya ang pagdilim ng paningin niya. Ipinilig niya pa ang kanyang ulo upang ayusin ang paningin niya, pero nananatili pa ring unti. Unting dumidilim ang paningin niya. Anong pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa sumakay? Tanong ni Rafael ngunit hindi kay Cassandra siya nakatingin kung hindi sa cellphone niya. Napansin niyang hindi ito nagsalita kaya sinilip niya ito, at nakita niyang nakatayo lamang ito habang nakahawak sa ibabaw ng kotse. Mabilis siyang lumabas nang mapansin na namumutol ito. What is happening to you? Sakto naman ang pagbagsak nito sa kayang bisig habang wala na itong malay. What the heck? Hey Cassandra, wake you. Damn it. Binuhat niya ito papasok ng kotse. Ano ba kasing nangyari Rafael? Grabe, kahit ako man hindi magumagahan, at tanghalian talagang mahihilo ako sa gutom. Walang prenong sambit ni Theo. I didn't know na hindi pa siya kumakain, okay. Don't scold and shout at me. Alam ko naman ang mali ko, pero may mali rin Sly dahil hindi ko naman sinabing hindi siya kumain. How would I know kung gutom na pala siya? Damn it! Hindi niya alam ang gagawin kanina kaya diniretso niyang dalhin si Cassandra sa hospital. Nang sabihin ng doktor na dahil ito sa stress at marahil ay hindi pa kumakain, naaalala niyang bigla ang paghingi nito ng sandwich sa mansion ni Mr. Gumabaw. Masyado siyang naging abala sa trabaho kanina. Ang daming files na kailangan ayusin, may mga halaga ng perang na ilabas ang kailangan niyang siguraduhing tumugma sa bawat project ng kumpanya ni Mr. Castañeda. Ayaw niya ng aberya. Ang gusto niya ay pulido ang trabaho, dahil ayaw niyang dumating sa puntong sa kanya isisisi ang lahat kung sakaling noon pa man, ay may nangyayari ng aberya na hindi niya alam. Kaya pati si Cassandra ay nadamay dahil sa dami nga ng utos niya. Bumawi ka sa kanya. Kapag nagising na siya ay ayain mong mag-dinner sa labas. Tutal wala naman na kayong trabaho sa gabi. Suhestyon pa ni Theodore. No, that's not gonna happen. Kailangan kong mag-overtime dahil may mga kailangan pa akong kailangang ayusin sa trabaho. Napangisi si Theodore. Trabaho, dude, ipapaalala ko lang sa'yo kasal ka na at pamilyado ka ng tao. You should prioritize them first. Umiling si Rafael. You know the reason why I marry her. At tumayo na ito saka nagtungo sa kwarto kung saan naroon si Cassandra. Nagising si Cassandra nang nahihilo pa ng bahagya at nanunuyot ang kanyang lalamunan. Inalala niya ang nangyari, and she remembered what happened. She fainted, liar. Ipinalibot niya ang kanyang paningin at doon niya napansin na nasa isang puting kwarto siya. That smell. Alam niya ang amoy na yun. Amoy gamot. She hates that smell. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga ng maayos. Unti-unti niyang tinanggal ang butones malapit sa kanyang leeg, dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya. Unti-unting bumabalik ang alaala niya mula sa masalimuot niyang nakaraan. Marahas niyang tinanggal ang nakatusok sa kanyang balat. She wants to scream the word, help, but nothing comes out of her mouth. Maingat siyang bumaba mula sa kama, at naglakad kahit paunti-unti patungo sa pintuan para lang makaalis na siya sa kwartong ito. She can't take it anymore. Hindi pa siya nakakalayo sa kama at ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya, kaya alam niya rin maaari siyang bumagsak anumang oras. She started crying, natatakot siya. Wala ni isang taong naroon para tulungan siya, just like before. Hinihiling niya na sana ay narito ang daddy niya. Damn it! Bakit tumayo ka na? Napatingin siya sa pintuan at naroon ang nag-iisang lalaking hindi niya inaasahan. Nakakunot ang noo nito at tila galit na naman ang kulay abong mga mata. Hindi na siya nakapag-isip pa, ang gusto na lang niya ay makaalis dito. Kaya kahit galit siya sa lalaki ay pinagsawalang bahala na niya yon. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Rafael at niyakap ito ng mahigipit habang humahagulgol siya ng iyak. Take me out of here. Please, I'm begging. I'm scared. Please, Rafael. Sandaling nabigla si Rafael dahil sa nangyari. He can't move.
Naririnig niyang humahagulgol si Cassandra habang umiiyak and he hates it. Nasasaktan siya dahil para bang ramdam niya kung ano man ang dahilan nito. Humiwalay siya sa pagkakayakap dito at kaagad na tiningnan ang mukha nito. Namumula ang mga mata nito at namumutla. Mabilis niya itong binuhat palabas ng hospital. Kaagad naman ay yamakap sa kanya si Cassandra at nagtago sa kanyang bisig. Mahigpit ang paghawak ni Cassandra sa mga braso ni Rafael. Ipinagdarasal niya na sana sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay wala na siya sa lugar na yun. Napanganga at tulala naman si Theodore sa nasaksihan at hindi makapagsalita. Ikaw na bahala sa bill. Bili ni Rafael sa kaibigan at tulala pa rin itong tumango. Isinakay ni Rafael si Cassandra sa passenger seat ngunit nanatiling nakayakap ito sa kanya. Hey, open your eyes Cassandra. Nakalabas na tayo okay. Calm down. Ngunit patuloy pa rin itong umiiyak. Wala siyang magawa. Hindi niya alam ang dahilan, kung may masakit ba rito o sadyang may trauma ito sa hospital. He can't tell, dahil wala naman siyang alam sa asawa. Tumagal sila sa posisyong nakakandong si Cassandra sa kanya habang tulog ito. Wala siyang ibang ginawa kundi himasin ang buhok nito. Kahit nangangalay na siya ay hindi niya yun alintana. Doon niya nakuhang pagmasdan ang napakaamong mukha nito habang natutulog. Namamangha siya sa napakahabang pilat mata ento na kahit natuyuan ng luha ay nananatili pa rin ang pilantik nito paitaas. Dito niya nakita ang mga mata ng kambal nilang anak, pero ang kulay ay sa kanya nakuha. Matangos ang ilong at maliit lamang ang labi nito na may natural na kulay pula. Bakit ka ba kasi nawala 5 years ago? Do you know what you did then, Mrs. Roosevelt? Tanong ni Rafael sa kanyang isipan sa kanapangiti dahil sa itinawag niya rito. Nagulat muli si Rafael nang biglang gumising si Cassandra at kaagad na nagpalingalinga sa paligid. Nang makita nito na wala na sila sa hospital ay kaagad itong kumalma. Tumingin si Cassandra kay Rafael at sa kung ano ang posisyon nila. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra at napatili sa kamabilis na umalis sa kondongan nito. Sumama tuloy ang mukha ni Rafael saka ini-stretch ang braso, habang si Cassandra ay hiyang-hiya pa rin sa nangyari at inakto niya. She looks like a child. Lumabas si Rafael mula sa passenger seat. Hindi ito nagsasalita at sumakay sa driver seat. Bahagya itong ngumiti ng sulyapan siya. Pumasok ka na, iuuwi na kita sa bahay para makapagpahinga ka. Hindi naman nagsalita si Cassandra at sumakay na lamang ulit. Habang nasa biyahe ay panay ang sulyap niya kay Rafael. Hindi niya alam ang tumatakbo sa isip nito base sa nasaksihang nangyari sa kanya. Naisip niyang mas mabuti na yun para hindi na niya kailangan pang magpaliwanag dito. Hindi rin naman niya kayang sabihin. At sino ba si Rafael para sabihin niya? Hey, are you alright? Napatingin siya kay Rafael na tila mababakas ang pag-aalala sa boses nito. Ha, lutang pa siya. Inihinto ni Rafael ang kotse sa gilid ng kalsada. Tinatanong kita kung gusto mo munang kumain bago tayo umuwi. Look what I'm wearing, sa tingin mo ba ay kaya kung lumabas ng ganito ang suot ko? Baka mamaya pagkamalan pa akong takas sa mental. Kaya hindi, no way. Sabay hirap ni Cassandra. Sa tingin ko ay okay ka na talaga. Bulong ni Rafael. Huwag kang babulong-bulong dyan dahil rinig pa rin kita. Napailing na lang si Rafael. Dumaan muna sila sa Happy 24/7 isang mini store. Bumili si Rafael ng tubig at burger para may makain si Cassandra habang pauwi sila. Kinausap siya ni Cassandra na kung pwede ay huwag na lamang ipaalam sa daddy niya at sa mga bata ang nangyari. Pumayag naman si Rafael, kahit interesadong siya sa nakaraan nito. Kinabukasan, tiniyak ni Rafael na kakain si Cassandra ng umagaan. Tuwang-tuwa ang mga bata na sabay-sabay silang kumakain. Ganun pala ang feeling ng may pamilya. Matagal na kasi nang huli siyang kumain sa bahay. Rafael always eats outdoor with Theodore o ng mga kliyente. Sa akin ka na sumakay, parehas lang naman tayo ng pupuntahan. Sambit ni Rafael bago pa makasakay si Cassandra sa sarili nitong kotse. Hindi na, kaya ko naman ang mag-drive. Ayokong pag-usapan tayo, remember our deal. Hindi dapat malaman ng mga tauhan natin ang tungkol sa atin. Tugon ni Cassandra at sumakay na ito sa loob. Wala nang nagawa pa si Rafael. Kaya't sumakay na rin siya sa sasakyan niya. Hindi pa man nakakaalis ay napansin na ni Rafael ang gulong sa likod nito.
Mukhang sakin talaga ang bagsak mo. Flat yung gulong ng kotse mo sa likod. Tinatanaw niya pa ang gulong. Lama ba si Cassandra nang nakabusangot? Paanong na flat? Kabibili ko lang ng gulong na yan last month. Baka may nangguan ng pyesa. Magpapadala ako rito ng mekaniko para matingnan yan ng maayos, para na rin makasigurado kung safe ba. Let's go, at huwag ka nang magreklamo pa. Nagsuot na ng shade si Rafael, at wala namang nagawa si Cassandra kung hindi ang sumakay sa kotse nito kaysa mag-commute, hindi naman lingid sa kaalaman niya ang traffic sa lugar. Nakarating naman sila sa company building ng halos 30 minutos lang ang biyahe. Nauna siyang bumaba, at nang nakakailang lakad pa lamang siya, ay biglang dumagsa ang mga tao at nagkikislap ang kamera sa paligid. Mabilis siyang napatingin kay Rafael na ngayon ay nasa likuran na niya kaagad, at hinawakan ang kamay niya at saka siya yumuko. Mr. Roosevelt, totoo ba na ikaw na ang siyang may-ari ng Castañedas Company? Sino at kano-ano mo ang babaeng nasa tabi mo? Totoo bang lihim kayong ikinasal? Nagulat si Cassandra sa isang tanong. Sunod-sunod ang mga tanong ng mga paparazzi. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa hanggang sa dumating na ang mga bodyguard ni Rafael. Ligtas naman silang nakapasok sa loob ng building. She saw Rafael's hands. Nakakuyong ito at naglalabasan ng ugat. He seems very angry. Nakakatakot at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano nalaman ng mga reporters ang tungkol sa kasal namin? Tanong ni Rafael sa kanyang isip.